Shalom sa inyong lahat. Kung kayo nga'y nanatili sa panampalataya, naninindigang mabuti, matatag at hindi natitinag sa pag-asang mula sa Ebanghelyo. Ito'y inyong narinig at naipangaral na sa lahat ng tao sa silong ng langit. Colosas 1:23. Welcome po sa Good and Faithful Channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Matatag at matibay sa pananampalataya. Ikaw ba? Pinag-isa ang langit at lupa. Si Kristo sa Filipos at Colosas. Bago tayo pumalaw tayo, manalangin muna tayo. Panginoon, dalangin namin kami punuin ng kaalaman ng inyong kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual upang kami lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa inyo, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Amen. Pangsyam na leksyon, pagkakasundo at pag-asa. Talatang sauluhin, 2 Korinto 5:21. Ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Ang proseso ng individual na pagkakasundo ay susuriin sa linggong ito. Tulad ng sa kosmikong kalagayan, nangyayari ito sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Sa individual na antas, ang krus malayo sa pagiging isang simbolo ng walang pagtutol ay nagiging isang aktibong realidad. Kalakip ang pag-ibig ng Diyos na binago ang mga tao samantalang narinig nila ang Ebanghelyo at tinatanggap si Kristo mismo ang pag-asa ng kaluwalhatian. Muli ay 3 paghahati. Una, ang Ebanghelyo ng Diyos. Kalawa, pagiging katiwala ng Diyos. At pangatlo, gumugulang sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dalawa ang tatalakayin dun sa una, ipinagkasundo mula sa masasamang gawa at kung kayo'y nagpapatuloy sa panampalataya. Dalawa pa rin sa ikalawang hati, ang walang hanggang panukala ng Diyos at ipinahayag ang hiwaga ng Diyos. At sa uli, kapangyarihan ng Ebanghelyo. So, unang pagkakahati, ang Ebanghelyo ng Diyos. At tatalakayin, pinagkasundo mula sa masamang gawa. Colosas 1:21 at 22. At kayo nang dahil ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masamang gawa, ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harap niya.
isang madilim na larawan ng sangkatauhan. Si Pablo ay laging nagpipinta ng isang madilim na larawan ng sangkatauhan, kahiman ng sangkatauhan na hiwalay sa katwiran ni Kristo. At ngayon, makalipas ang halos 2,000 taon, ay maaaring mga twiran na may damdaming iyon. May nagsabi minsan na ang isang Kristiyanong doktrina na hindi kailangang kunin sa pananampalataya ay ang pagiging makasalanan ng sangkatauhan. Gayunman, mula nang pumasok ang kasalanan, kinuha ng Diyos ang inisyatibo upang ipagkasundo tayo singsama natin sa kanyang sarili. Ibig sabihin, mula sa simula ay gumawa na ang Diyos upang lutasin ang problema ng kasalanan kahit na ang solusyon ay matatagpuan lamang sa kanyang sariling kamatayan sa krus. Hinahanap ng Diyos ang isa niyang nawawalang tupa. Sa Eden, tinawag niya si Adan ang kanyang obra maestra ng paglalang. Nasaan ka? Genesis 3:9. At ngayon, patuloy siyang naghahanap sa kanyang isang nawawalang tupa, tayo. Hinahanap niya tayo ng isa-isa. Mayroon siyang perpektong panukala upang maabot tayo. Ginagamit ang panimulang pangako ng Ebanghelyo sa Henesis 3:15 na naglalagay ng pagkapuot sa pagitan natin at si Satanas. Kung minsan, ang Ebanghelyo ay ginawang napaka-komplikado at theoretical na ito'y walang gaanong praktikal na kahulugan para sa pamumuhay sa ika-21 siglo panahon natin. Ngunit ito'y talagang medyo simple at prangka. Ang 3 bahagi ng Ebanghelyo. Una, dahil wala tayong magawa upang iligtas ang ating sarili, dumating si Jesus at namatay para sa ating kasalanan. Ikalawa, sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang kamatayan bilang atin sa pamamagitan ng panampalataya, pagsisisi at bautismo, tayo'y inaring ganap at pinalaya mula sa kahatulan ng kasalanan. Ikatlo, ang buhay ng ating isinasakabuhayan ngayon ay bunga ng pagiging kaisa kay Kristo. Nararanasan ang kanyang kapangyarihang muling lumikha at pamumuhay niya sa kanyang buhay sa atin. At maaari itong mapanumbalik araw-araw. Samantalang ibinibigay natin ang ating sarili sa Kanya tuwing umaga. Anuman ang naranasan ng bawat isa sa atin sa nagliligtas na gawain ni Kristo sa ating buhay, ang pundasyon ay laging nakasalalay sa kamatayan ni Jesus. Doon ay dapat tayong laging babalik. Ang mga ito'y hindi kinakailangang hiwalay sa mga hakbang o pangyayari. Maaari itong mangyari ng sabay-sabay. Sa sandaling handa na tayong tanggapin si Jesus sa ating buhay. Kapag tinitingnan mo ang iyong sarili, ang iyong karakter, at ang iyong kaloob-looban, ano ang sinasabi sa iyo nito tungkol sa iyong pangangailangan ng krus? Pangalawang pagtatalakay.
kung kayo'y nagpapatuloy sa pananampalataya. Kolosas 1:23. Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Akong si Pedro ay naging ministro ng Ebanghelyong ito. Nagpapatuloy sa pananampalataya. Mayroong 4 na iba't ibang uri ng mga pahayag na kung sa Grego. Bawat isa ay may iba't ibang mga kaibahan. Ang isa na pinasisimulan ang Kolosas 1:23 ay ipinalalagay na ang katayuan ay totoo. Ibig sabihin, pinasisiglan ni Pablo ang mga taga-Kolosas na isipin na sila sa katunayan ay magpapatuloy sa pananampalataya. Gaya ng agad na ipinahiwatig ni Pablo na nakita na niya ang katayuan, ang katunayan ng kanilang pananampalataya at katatagan. Kolosas 2:5. Gayunman, ang kanilang pag-asa ay nakasalalay pa rin sa kanilang pagpapatuloy sa landas ng pananampalataya na kanilang pinasok. Ang ideyang ito ng pagpapatuloy ay ang kahulugan ng salitang Grego na isinaling magpatuloy, Kolosas 1:23. Ginagamit ito sa mga eskriba at fariseo na patuloy na humihingi kay Jesus ng sagot kung ano ang dapat gawin sa babaeng nahuli sa pangangalo niya. Juan 8:7. Gayon din ng patuloy na pagkatok ni Pedro sa pintuan matapos makilala ni Roda ang kanyang tinig. Subalit iniwan itong nakakandado at tumakbo sa loob upang sabihin sa iba. Mga Gawa 12:16. Ginamit din ito ni Pablo na hinihikayat si Timoteo na manatiling tapat sa doktrina at praktikal na mga tagubilin na ibinigay niya. 1 Timoteo 4:10. Ang kanyang kahulugan dito ay magkatulad, maliban na ito'y ginagamit sa mga mananampalataya sa pangkalahatan. Maging matatag sa pananampalataya. Gaya ng makikita natin sa leksyon sa susunod na linggo, ang alalahanin ni Pablo na maaaring habulin ng mga taga-Kolosas ang mga paraan ng kaligtasan na nakabatay sa tao sa halip na kumapit ng mahigpit sa pag-asang iniaalok ng Ebanghelyo. Ang salitang nakabatay ay tumutukoy sa paglalagay ng matibay na pundasyon ng pananampalataya at pag-ibig batay sa salita ng Diyos. Maging di natitinag sa pananampalataya. Kaugnay ng ideyang ito, ang salitang Grego na isinalin na matatag na tumutukoy sa isang hindi natitinag na struktura at sa pamagitan ng pagpapalawak sa isang Kristiyano na hindi maaaring ilayo sa pag-asa ng Ebanghelyo. Kolosas 1:23. Ang parehong salita ay ginagamit sa 1 Korinto 15:58. Kayo'y maging matatag, hindi matitinag, laging
masagana sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na ang inyong pagpapagal ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Taliwas sa karaniwang paniwala na minsan ligtas, laging ligtas. Once saved, always saved. Sinasabi ni Pablo ang isang bagay na lubos na naiiba. Ano ang naging karanasan mo tungkol sa kahalagahan ng pagpapatuloy upang i-practice ang pananampalataya? Ibig sabihin, bakit kailangan mong palaging gumagawa ng isang may malay na pagpili upang gawin yon? Ano ang mangyayari kung hindi mo ito gagawin? Pangalawang pagkakahati, ang pagiging katiwala ng Diyos. At ang unang tatalakayin ay ang walang hanggang panukala ng Diyos, Kolosas 1:24 at 25. Ngayon nagagalak ako sa aking mga pagtitiis alang-alang sa inyo. At sa aking laman ay pinupunuan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan na siyang iglesia. Ako'y naging ministro nito ayon sa katungkulang ipinagkatiwala ng Diyos sa akin para sa inyo upang lubos na maipahayag ang salita ng Diyos. Ang pagdurusa ni Pablo alang-alang kay Kristo. Bagaman isinulat ni Pablo ang mga taga-Kolosas samantalang nasa pagkakakulong sa bahay sa Roma, marahil ang kanyang pinakamalaking pagdurusa ay ang hindi siya makapagtrabaho ng gusto sa iba't ibang lugar at bahay-bahay tulad ng ginagawa niya ng nakaraan. Magawa 20:20. Ang paghihirap na ito o mga kapighatian ay nabinalaan ni Kristo, nandiyan ang mga talata, ay hindi karapat-dapat na maikumpira sa kawalhatiang mahahayag sa atin, Roma 8:18. Ito ang mas malaking larawan. Gaya ng isinulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Filipos, gayon din ngayon sa mga taga-Kolosas ay nagagalak siya sa kanyang mga pagdurusa para sa kanilang kapakanan. Kolosas 1:24. Ang salita ng Diyos ay hindi nakatali sa pagkabilanggo. Maaaring nasa bilangguan si Pablo, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nakatali. 2 Timoteo 2:9. Samantalang si Pablo ay nasa detensyong ito, isinulat din ang mga taga-Filipos, Efeso at Filemon. Nang makalaya siya, binigyang inspirasyon siya ng Diyos na isulat ang mahahalagang payo na masumpungan sa 1 Timoteo at Tito. Pagkatapos sa kanyang pangwakas na pagkabilanggo sa isang bilangguan sa Roma, isinulat niya ang 2 Timoteo. Kaya malinaw na hindi napigilan ng pagkakakulong ang salita ng Diyos. Sa madaling salita, ang pangwakas na taong ito'y nagbigay kay Pablo ng pagkakataon na isulat ang isang makabuluhang bahagi ng bagong tipan na marahil ay kabilang ang mga Hebreo. Ang paraan ng Diyos sa pagsasaayos ng mga bagay. Ang walang hanggang panukala ng Diyos ay naisip ang lahat ng ito at higit pa. Ang salitang Grego na ginagamit ni Pablo sa Kolosas 1:25 na karaniwang isinasaling pagiging katiwala ay oikonomiya, ginamit sa isang limitadong pagkaunawa
gaya ng halimbawa sa 1 Timoteo 1:4. Tumutukoy ito sa paraan ng Diyos sa pag-aayos ng mga bagay. Kasama rito ang pagiging apostol ni Pablo. Ngunit sa isang mas malawak na kahulugan, isinasama nito ang lahat ng probisyon na ginawa ng Diyos sa panukala ng kaligtasan. Kaya ang pagiging katiwala ay napakalawak ang sinasakop, hindi lang ang pera. Ang ministeryo ni Pablo, ng ibang mga apostol, at maging ang mga propeta sa lumang tipan. Efeso 2:20 at 3:5. Kabilang si Moses ay dinisenyo upang tuparin ang salita ng Diyos. Colosas 1:25. Lahat ay nakaugnay sa banal na panukalang ito. Bagaman higit na malapit na titingnan natin ang paksang ito sa pag-aaral maya-maya, makakatulong sa puntong ito na mapansin na kinilala ni Pablo ang kanyang ministeryo bilang isang maliit na bahagi lamang ng mas malaki at pangmatagalang banal na panukala na nagsimulang ipatupad mula sa pagkakatatag ng sanlibutan. Matthew 13:35 at Efeso 1:4. Isipin ang tungkol sa sarili mong buhay. Paano ang mga desisyong gagawin mo, malaki at maliit, ay maaaring umangkop sa mas malaking panukala ng Diyos? Malalaman ba talaga natin kung ang isang desisyon ay tunay na maliit? Paano ito maaaring magkaroon ng mas malaking bunga na magiging maliwanag lamang sa ibang pagkakataon? Pangalawang pagtatalakay, ipinahayag ang hiwaga ng Diyos. Colosas 1:26 at 27. Ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon at mga salinlahi, ngunit ngayoy ipinahayag sa kanyang mga banal. Sa kanila'y ninais ng Diyos na ipalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na siyang pag-asa sa kalwalhatian. Ang hiwaga ng Diyos. Sa ibang lugar, tinutukoy ni Pablo ang hiwaga ng Diyos na siyang walang hanggang layunin ng Diyos na itinakda bago pa man ang mga panahon sa ating kalwalhatian. 1 Corinto 2:7, at ipinahayag sa pamamagitan ng panukala ng kaligtasan. Nagsasalita si Pedro nitong katotohanan bilang isang bagay na inaasahan ng mga propeta at nais ng mga anghel na siya sa atin. 1 Pedro 10:12. Ito'y kinatha bago pa itinatag ang sanlibutan. 1 Pedro 1:20. At itinago mula ng pasimulan ang sanlibutan. Roma 16:25. Gayunman, sa pamagitan ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, ang hiwagang ito'y naihayag. 2 Corinto 3:14. Niliwanagan ito ang panukala ng kaligtasan ng Diyos. Sabi sa Efeso 1:7 hanggang 10,
Sa Kanya ay meron tayong katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya na ipinasagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa na ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin ng Kanyang itinakda kay Kristo bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa kalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sabi naman sa Efeso 3:3-6, na sa pamagitan ng pahayag ay ipinaalam sa akin, ang hiwaga, gaya ng nauna kong isinulat sa iilang mga salita. Sa inyong pagbasa ay maunawaan ninyo ang aking pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. Sa naunang mga salinlay ay hindi ito ipinaalam. Nagaya ngayon na ipinahayag na sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa pamagitan ng Espiritu na ang mga hintil ay mga kapwa tagapagmana. Yan ang bahagi ng hiwaga at mga bahagi ng iisang katawan at mga kabahagi sa pangako kay Kristo Jesus sa pamagitan ng Ebanghelyo. Sa wakas, ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa ay magkakasama na ganap na pagkakaisa kay Kristo. Ito ang naging focus ng panalangin ni Kristo sa Juan 17. Tamang-tama kung paano ito mangyayari ay hiwaga na ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kung bakit tayo iibigin ng gayon na lamang ng Diyos na ibibigay niya si Jesus, ang walang kasing halagang kayamanan ng langit para sa ating kaligtasan, ang magiging ating pag-aaral sa buong kawalang hanggan. Ngunit alam natin ito, si Kristo ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay wala nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. 2 Corinto 5:15. Bunga nito, ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo, kapwa mga Hudyo at Hintil, ay pantay na nakikinabang sa mga pangako ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo at pinagsama-sama sa iisang katawan, ang Iglesia. Si Kristo sa iyo. Si Kristo sa iyo ay tumutukoy sa paninirahan ni Kristo sa puso sa pamagitan ng panampalataya. Ang espiritual na pag-isang ito kay Kristo ay nagbibigay daan sa mga panampalataya kahit ngayon na magkasamang umuupo sa mga kalangit na dako. Kapitulo 2, talatang 6. At tikman ang mga kapangyarihan ng sanlibutang darating. Hebreo 6:5. Sa pamagitan ng presensya ni Kristo sa ating buhay, sinisimulan na niyang pag-isahin tayo sa langit. Ang Ebanghelyo ay gumagawa sa puso ng mga mananampalataya na ginagawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Kolosas 1:12.
Pangatlong pagkakahati, gumugulang sa pamamagitan ng Ebanghelyo at tatalakayin ang kapangyarihan ng Ebanghelyo, Colosas 1:28 at 29. Siya ang aming ipinahayag na binabalaan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Dahil dito'y nagpapagal din naman ako at nagsisikap ayon sa kanyang paggawa na gumagawa sa akin na may kapangyarihan. Lahat ay iniharap bilang may sapat na gulang kay Kristo. Ang focus ng pangangaral ni Pablo ay si Jesus at siya na ipinako sa krus. 1 Corinto 1:23. Ayon sa Efesos 5:27, ang layunin ng sakripisyo ni Kristo ay upang kanyang maiharap ang iglesia sa kanyang sarili, ang isang maluwalhating iglesia na walang patik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Kaya, ang layunin ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Pablo ay upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Colosas 1:28. Ginagawa niya ito sa pamagitan ng pagtuturo at babala, pagtuturo ng iba't ibang punto ng Kristiyanong doktrina at practice, at babala sa mga kahihinatnan ng pagtanggi sa Ebanghelyo at ng mga panganib ng mga bulaang guro. Nandiyan ang mga talata. Paggulang sa pamamagitan ng mga katuruan. Lumalago tayo upang maging mga magugulang na Kristiyano sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga katuruan at makinig sa mga babala ng kasulatan. Ang paggulang ay isang mahalagang konsepto. Ang mga magulang ng isang kapapanganak na sanggol ay ipinagdiriwang ang bawat mahalagang yugto. Sino magulang ang hindi maaalarma kung ang kanilang anak makalipas ang ilang taon ay hindi pa rin makalakad o makapagsalita? Ang paglago at pag-unlad ay normal at inaasahan. Gayon din naman sa buhay Kristiyano. Ang salitang Grego na isinalin na may kulang, teleos, ay nangangahulugang perpekto at walang kapintasan. Sa pamagitan ng proseso ng paglagong Kristiyano, nagiging malinaw na nakababatid tayo sa lalim ng kautusan ng Diyos at ang mga kahilingan nito'y lubhang malawak. Awit 119:96. Nauunawaan natin na ito'y lumalawig sa mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Hebreo 4:12. Paggulang sa pamamagitan ng pakikinig sa mga babala. Ngunit kailangan nating maging maingat. Kaya ginamit ni Pablo ang salitang babala sa Colosas 1:28 sa paraang tila matwid, mga daang tungo sa kamatayan, Kawikaan 14:12. Ang espiritual na pag-unawa ay nagmumula sa kaalaman ng salita ng Diyos na ginagabayan ng Espiritu. Pansinin ito. Kinakailangan ay may gabay na Espiritu, kundi ay walang kaalamang mararating sa salita ng Diyos.
Ang mga maling katuruan ay karaniwang may ilang katotohanan, ngunit alinmang nagdaragdag o nag-aalis ng mga bagay na sinasabi ng Biblia. Yan ang babala kasi ang mababasa ay totoo, pero kung di man nabawasan ay nadagdagan. Ang huli ay madalas na nagtatagumpay, yung binabawasan. Kung hindi sa pamagitan ng tuwirang pagdududa sa sinasabi ng Diyos, pagkatapos kahiman sa pagdududa kung ito'y talagang posible o kung ito'y naangkop sa ating panahon. Sabi niya, sasabihin nila, ng panahon lang ng Biblia yan. Sa panahon natin ay hindi na. Dapat tayong maging matalino tulad ng mga ahas, ngunit hindi nakakapinsala tulad ng mga kalapati pagdating sa pagkilala ng katotohanan ng doktrina mula sa kamalian. Paano mo maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging sakdal kay Kristo Jesus? Ayon sa Colosas 1:28, paano makakatulong ang pag-unawa kung ano ang nagawa ni Jesus para sa atin sa krus upang malaman kung ano ang kahulugan ng maging perpekto kay Kristo Jesus? Ibig sabihin, sa pamagitan ng krus, ang katwiran ni Kristo ay available sa atin, na dito lamang ang pagiging perpekto ay maaaring mangyari. Pangwakas na salita. Kaya't wala tayong may pagmamalaki sa ating sarili. Wala tayong dahilan para sa pagmamayabang. Ang ating tanging batayan ng pag-asa ay ang katwiran ni Kristo na ibinibilang sa atin at sa ginawa ng kanyang Espiritu na kumikilos sa loob at sa pamamagitan natin. Steps to Christ, page 62 at 63. Amen at